Diyos ang ating Panginoon sa kanyang ginagawa sa Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. So, first of all, ako po ay nagpapasalamat sa invitation from Pastor Raquel Sarte at kay Nanay Sarte. Amen. Isa pong nagulat ako nung nag-chat sa akin si Pastora. Hindi ko ina-expect na ako po ay ma-invite sa ganitong hindi ko alam kung ito yung pinakamatagal na church sa section po natin. Kasi nakapag-preach din po ako kay Pastor Ziganay. Yung father ay, I think, nasa 31 years po sila. Amen. 31st. So, ito is 38. Amen. Sabi ko, 6 years old pa lang ako. Yung church na ito, nagsimula na. Amen. Hallelujah. So, ako po'y bumabati ng 38 year anniversary ng JCPP Church. Praise God, isa sa nangunguna sa buong section ang church na ito pagdating sa tinatawag na number of delegates sa mga conferences ng bawat department, nangunguna sa giving. Amen. Hallelujah. So, napakalayo na. Sabi ko, tapos sinat ako ni Pastora. Okay ka ba maging speaker? Sabi ko, parang kinakabahan ako na hindi ko kayang tanggihan, mga kapatid, dahil ibang klase na mapabilang sa ganitong klase, hallelujah, ng occasion for 38 years na mabuti ang Diyos, hallelujah. Praise God. So, congratulations po. Alam ko po, hindi pa po ito tapos, mga kapatid. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, mangunguna ang church na ito. At may gagawin pa siyang mga dakilang bagay sa iglesia ito. Amen. So, I acknowledge everyone. Hallelujah. And sabi nga po ni Pastor, hindi na po ako bago sa section, kahit sa inyo, sa mga iba. Yung iba, halos kaibigan ko na rin dito. Amen. Yung iba, estudyante ko sa STP, mga matatalino, mga kapatid. Kahit di pumapasok, talagang... Amen. I acknowledge everyone, especially ang Sarte family. Amen. Nakita ko po ang aking kuya, si Pastor Ross. Napagkakamalang kami magkapatid, minsan. Amen. Pero alam ko, mas gwapo siya. Praise God. At si Pastor Romel, amen. Thank you po sa invitation. At once again, hallelujah. Praise God. Ako po'y bumabati sa inyo ng happy 38 church anniversary. Kasama ko po ang aking pamilya and on behalf of our church ng Tabernacle of Grace. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Minsan pa, hallelujah. At ang alam ko po na tema ng church anniversary na ito, it's in the book of Galatians chapter 1 verse 10. Amen. Okay, basahin po natin. Praise the Lord. Okay. Mga Galatia in chapter 1 verse 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kaya kung ang piniplease natin ay tao, we are not the true servant of God. Hindi tayo totoong servant ng ating Panginoon. Verse 11, mga kapatid, nais kong malaman ninyo
na ang magandang balitang ipinangaral ko ay hindi katha ng tao. Okay. Ayan. In verse number 12, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, at hindi rin ito itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. 13, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. In verse 14, sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Dati, si Pablo, ang piniplease niya, yung kanilang mga ninuno, yung kanyang mga leaders. Amen. Okay, in verse number 15, last verse na babasahin po natin. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Kapatid, sino ang binibigyan mo ng lingkod? Tao o ang Diyos? Hallelujah. Heavenly Father, Lord, once again, we thank you, God, for your goodness, for your faithfulness. Kung iipunin lahat ang luha ng Sarte family, ng mga leaders, ng iglesyang ito, yung kanilang mga hardships, Panginoon. Hallelujah. Ito po'y magsisilbi sa kanila na matibay na bantayo kung bakit naitayo ang church na ito at umabot ng 38 years at nananatili ka pa rin mabuti, nanatili ka pa rin tapat, Panginoon, at alam ko po, Diyos, meron ka pang mga dakilang bagay na gagawin sa iglesyang ito, Panginoon. Alam ko po ng church na ito'y gagamitin mo, Panginoon, hallelujah, sa mas marami pang mga kaluluwa, mas marami pang mga pastors, mas marami pang mga churches na maaabot ng iglesia ito, Panginoon. Hallelujah, Lord, bless you po. Hallelujah, ang kanilang 38 years, Lord God, hallelujah, ng kanilang anniversary, Lord. Hallelujah, patuloy kang manguna, kumilos sa aming kalagitnaan. Speak to us this afternoon, Lord, through your word, through your spirit, oh God, hallelujah. We acknowledge your presence in this place, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Kamayan mo yung katabi mo, tanungin mo siya, sabihin mo sa kanya, sino ang tumawag sa'yo? Amen. Pwede na tayong umupo. That's our lesson, mga kapatid, or title. Okay. Sino ang tumawag sa'yo? Hallelujah. Ang daming tumatawag ngayon, unknown number, madalas mga scammer, mga kapatid. Praise God. So we live in a world full of voices calling us in different direction. But as Christian, it is essential to recognize who called us and why. Dapat alam mo kung sino yung tumawag sa'yo para alam mo kung sino yung ipiplease mo. Praise God. Hallelujah. Dapat malinaw sa'yo. Hallelujah. At kailangan kilala mo kung sino ang tumawag sa iyo. Amen. Praise God. Kapatid, hindi tao yung tumawag sa iyo. Hindi si pastora yung tumawag sa iyo. Hindi ang sino man o yung PC o yung kapatid mo sa pananampalataya na nag-invite sa iyo sa church. Hindi yan ang tumawag sa iyo. Praise God. Hallelujah. Hindi yung sister, hindi yung leader mo sa church na kung saan yan ang tumawag sa iyo, mga kapatid. Dahil kapag sila yung alam mong tumawag sa iyo, pipilitin mong i-please yung mga taong yan. Amen. Praise God. Kung may gagawin ka mang mga bagay, dapat
Kapag ginagawa mo yon, dapat nakatingin sila. Pag maglilinis ng simbahan, dapat nakikita ako ni pastor para yung approval niya. Eh, sinabi ni Paul, yung hinihingi ko ba ay approval ng tao? No. Praise God. Hindi yung papuri ng ilan, mga kapatid. Praise God. Dahil ang tao may kahinaan. Ang tao may limitasyon. Kahit yung taong hinahangaan mo, mga kapatid, kahit yung mga artistang tinitingala mo, may mga kahinaan na kung saan doon ka titingin pag nakitaan mo sila ng pagkakamali. Sa kanya. Amen. Hallelujah. That's why sinabi ni Paul that looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag ka sa tao tumingin. Gaano mang kaganda yan, may pangit na ugali yan. Amen. We are not pleasers of men. Walang perfect na tao. Kahit lingkod ng Diyos, may pagkukulang. Tumingin sa amin, sa servant of God. Pero hindi kami kasalanan na ipinahihingi ng tawad sa Panginoon. Praise God. Pero dapat malinaw sa iyo na hindi kami ang tumawag sa inyo. Hindi ang church ang tumawag sa inyo. Kundi ang ating Panginoon, hallelujah, ang tumawag sa atin at walang ibang mahalaga kundi yung kanyang approval. Hindi yung approval ng tao sa paningin ng tao, lalong-lalo na sa mundo, mga kapatid, down tayo. Hindi ka tanggap pag hindi ka gagaya nila. Pero hindi yon ang mahalaga, mga kapatid. Why? Because the caller, hallelujah, walang iba, kundi ang ating Panginoon. God is the caller. The ultimate caller is God Himself. Praise God. Hallelujah. At tinawag tayo ng ating Panginoon by name. Hindi po ito dumaan sa raffle na kapag sino yung mabubunod ko, yun ang pipiliin ko magpapastor. Yun ang pipiliin ko na magiging musician. May intention si Lord nung tinawag ka niya. Kahit bisita ka man na nandito ngayon, intentional ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Ginamit niya yung tao, mga kapatid, pero ang Diyos ang tumawag sa iyo. Praise God. The choice between pleasing God and people, or Amen. When we prioritize human opinion, we risk compromising our beliefs and drifting from the truth. Kung alam mo ang Diyos ang tumawag sa iyo, tumayo ka. Tayuan mo yung calling mo sa Panginoon. Tayuan mo yung pananampalataya mo. Tayuan mo yung katotohanan. Kahit mali, kahit hindi magandang sinasabi ng ibang tao, mga kapatid, ang importante, yung approval ng Diyos. Kapag sinabi ni Lord, okay, yun ang gawin mo, hallelujah. Kapag sinabi ng mundo, hindi ka kasali dito, hindi ka tanggap dito, okay lang. Ang importante, tanggap ako ng Diyos. Amen. Serving Christ requires a loyalty that sometimes means standing alone in face of criticism. Young people, alam ba nila sa school na mga Kristiyano kayo? O kayo'y mga secret agent Christian? Dapat tayuan nila. Pananalita mo pa lang, pananamit mo pa lang, mga kapatid. Hallelujah. Dapat alam nila kung sinong tumawag sa iyo. Pero kung dahil tinatago mo yon, dahil hindi ka tanggap sa kanila, mga kapatid, sabi ni Pablo, hindi ka pa servant ni Christ. Hallelujah. The temptation of approval
Seeking acceptance is a natural human desire. Yan ang tao eh. Dahil kapag hindi ka tanggap, feel mo, ikaw ay outcast. Amen. Para kang nag-iisa. Pero hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. At hindi lang ikaw yung Kristiyano sa school na yan, mga kapatid. Dapat panindigan mo yan. Hallelujah. Dahil merong temptation. Hallelujah. Praise God. Amen. But it can become a stumbling block when our self-worth or identity depends on others' opinion. Huwag kang makipag-compromise. Amen. Anak ka ng Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Hallelujah. Wala ka dapat pakialam sa kung ano man yung opinion ng iba. Kung questionin man yung pananamit mo, okay lang. Hallelujah. Importante, approve ka kay Lord. Pinagtatawanan ka man ng ilan sa iyong pinaniniwalaan. Hallelujah. Ang importante, approve ka kay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Paul reminds us that our true worth is found in Christ. Kailan? Sabi ni Pastor kanina, kung hindi dahil kay Kristo, asan tayong lahat dito? Last Sunday, ang aking preaching, mga kapatid, is where would I be without grace? Makakuha ko yung preaching na yun sa isang song na napakaganda, na-touch ako ng mensahe, mga kapatid. Yung nakatayo sa inyong harapan, mga kapatid. Kaya pag pinag-uusapan yung about the grace of God, that's why yung church namin, tinawag namin, sa akin galing yun, sa Bernacle of Grace. Dahil utang namin lahat sa biyaya ng Diyos. Amen. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala ko ngayon dito sa inyong harapan. Praise God. Hallelujah. So, siya yung pinakamahalaga sa lahat. Nagkaroon tayo ng identity because of Him. Kailan gumanda yung kalagayan natin nung naglingkod tayo sa Panginoon, di natin may kakaila po yan, mga kapatid. Di natin may kakaila yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin na kahit ilang beses tayong magkamali, hallelujah, nandito pa rin tayo, hallelujah. We cannot complain about the goodness of God and His faithfulness sa buhay natin. Hallelujah, praise the Lord. We must, or living for an audience of one. Dapat ang audience mo lang isa lang. Si Lord lang. Wala ka ng concern sa iba, mga kapatid. Siya yung pinakamahalaga sa lahat. Kapag ayaw ni Lord, that's it. Kapag gusto niya, then go. Yun ang ibigyan natin, mga kapatid, ng pagpapahalaga. Ultimately, Paul's message is to live for God's approval. When we commit to honoring God above all, we find a steady anchor of our lives. Living for God rather than others frees us from the pressure of constantly seeking acceptance and allows us to live out our faith boldly. Alala niyo yung three Hebrew children? Hindi, kahit hari yung, hindi sila bumigay. Tinayuan nila, ang pinalibigyan nila ng lugod ang Panginoon. Sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos o mahal na hari, hindi kami yuyuko, hindi kami sasamba sa repultong ginto na yan, hallelujah. Matibay yung kanilang pinaninindigan dahil kilala nila kung sino yung tumawag sa kanila. You cannot please everybody. Kapag mumurahin yung damit mo, may masasabi ang tao. Napakahirap mo naman. Pag medyo branded naman, sabihin sa'yo, yabang naman mo ito. Naka-Gucci. Diba? Amen. Praise God. Kapag pagpayat ka, sabihin nila, kulang ka sa pananampalataya. Pag malusog ka naman, kulang ka sa pasti. Kahit anong galing mo, gaano ka man kaganda, gaano ka man kagwapo, gaano ka man kasipag, may masasabi at may masasabi ang tao sa iyo. Pero bakit
mo sila iintindihin, mga kapatid. Huwag kang magpa-define sa sinasabi ng tao. Kapag sinasabi nila sa'yo, wala kang mararating, paniwalaan yun. Paniwalaan mo yung pangako ng Diyos na may plano siya, hallelujah, to prosper you. Amen. Sinabihan kang pangit, sabihin mo, says to you. Ingit lang sila, mga kapatid. Hallelujah. Kapag sinisipag ka sa trabaho, sabihin nila, sip-sip ka. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Ba't ilagay mo sa sarili mo, ang audience mo isa lang. Si Lord lang palagi, Lord, gagawin ko ito para sa iyo. Lord, magsisipag ako sa trabaho ko, hindi para sa gusto, kundi para sa iyo dahil tinawag mo ako sa trabaho ito at kailangan kong ipakita na ako ay anak mo. Amen. Hallelujah. Praise God. Kahit may rejection ng tao sa iyo, okay lang. Kahit i-reject ka ng tatay mo na hindi mananampalatay o nanay mo because of your faith, dahil nag-church ka, okay lang. Amen. Meron po tayong young people, mga kapatid, na pinagbawalan ng kanyang, ngayon ay asawa na ng pastor. Grabe yung kanyang tatay talaga, hinigpitan talaga siya na, kasi nagbo-board po siya doon sa, para makapag-school, medyo malayo yung tumatakas po siya mag-church. And then pinawalan na po siya, mga kapatid, ng nalaman na kapag ka mag-church ka pa rin, kakalimutan ka na namin. Grabe yung hindi na nangyari yung gano'n. Amen. Pero ang ginawa ng pastor, ng young people na ito, lumapit siya sa pastor, may wisdom doon sa payo ng pastor. Sabi ng pastor niya, kapag susundin mo yung tatay mo, yung tatay mo hindi niya kayang pasunurin ng Diyos. Pero pag sumunod ka sa Diyos, yung tatay mo kayang pasunurin ng Diyos. Kung tayo tumigil na dahil sa mga persecutions nung na-convert po tayo, hindi na natin sila nadala. Pero yung pinanindigan natin, sinunod natin yung calling ng ating Panginoon. Sa amin, buong family po kami rin naglilingkod. Hallelujah. Bakit? Kasi si Lord ang importante sa lahat. Kahit pagbawalan ka ng asawa mo, church ka pa rin. Amen. Hindi yun nangangahulugan na wala kang pagpapasakop, mga kapatid. Dahil alam mo kung sinong mas mataas kaysa sa Diyos o yung asawa mo, mga kapatid. Pero kapag ikaw lumapit sa Panginoon, ikaw umasa sa Diyos, hallelujah, mayroong possibility na yung asawa mong hindi mananampalataya, makakasama mo na magpupuri sa Panginoon, makakasama mo na dumalo sa church, mananalangin, meron ka ng kasama. Amen. Hallelujah. Praise God. Number 2, the calling. What are you called to? Ano yung calling natin? Bakit tayo tinawag ng ating Panginoon? Number 1, we are called out of darkness. God calls us out of spiritual darkness into His marvelous light. Yan palang, mga kapatid, panalo na tayo. Unang calling pa lang natin, panalo na tayo dito. Praise God. Lahat po tayo noon, hallelujah, hindi pa natin nasusumpungan ng biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa kadiliman, alipin ng kasalanan, walang kaligtasan, walang magandang kinabukasan. Tayong lahat ay patungo sa lugar ng kapahamakan. Amen. Buti na lang, alam ni Lord yung number natin. Amen. Buti na lang tinawagan tayo ni Lord. Hallelujah. Pero salamat sa calling ng Lord. God called you out of darkness into His marvelous light. Praise God. Kaya ngayon, ang kailangan natin gawin, mag-ilaw tayo sa sanlibutan ito. Kinuha ka ng Panginoon mula doon sa kadiliman, mga kapatid. This is a transformation from the old life to new. Amen.
According to 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Second, mga kapatid, call to win souls. Natin kakalimutan ito, mga kapatid. Napaka-importante po ito. Pagkatapos tayong madala ng Panginoon, mula doon sa kadiliman, nilagay tayo sa kaliwanagan. Isa po ito sa napakahalaga na kailangan nating gampanan. Why? Amen. According to Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Ito yung pinakahuling habilin ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Ang taong lilisan na sa mundong ito, siguradong napakahalaga yung kanyang sasabihin. Pakinggan mo maigi, mga kapatid. Kung mayroong ganyan, baka may sasabihin na 5 hakbang mula sa pintuan natin, doon ko ibinaon yung kayamanan. Umapa muna para may thrill. Amen. At sinambit ito ng Panginoon nung paalis na po siya. Babalik na siya sa kanyang luglupan. Anong bilin niya? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Amen. Ang huling habilin ng Panginoon ay hindi para magpayaman. Hindi po masama yun, pero hindi yan yung huling habilin ni Lord. Hindi para maging sikat. Hindi para makipagdebate. Amen. Hindi para makipag-away sa hindi natin kamananampalataya, kundi ang humayo at maghanap ng mga tao, i-disciple po natin. Praise God. Tuturuan, aalagaan, palalakasin, tutulungan na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yan ang utos ni Lord. Mga kapatid, kailangan natin maunawaan na ang pag-aakay ng kaluluwa ay hindi natatapos sa pagdadala sa kanila sa church. Akala natin, nadala na natin yung bisita, sabihin natin, okay na, bahala ka na sa buhay mo. Alam niyo, walang magulang, walang nanay na nanganak at sasabihin niya sa kanyang anak nung nilabas niya, o anak na iluwalaki, bahala ka na sa buhay mo. Maghanap ka ng trabaho mo para may pambili ka ng gatas at para mayroon kang pagtustos sa iyong pangangailangan. Walang ganito. After na mailuwag po nila yung sanggol, aalagaan nila with tender care. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganun din po sa atin. Kapag meron tayong mga dalang bisita, alagaan po natin sila. Praise God. Ituring natin sila na ating mga anak, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi po natatapos ang ating obligasyon nung nadala po natin sila sa church. Why? Because discipleship is relationship. At ang relasyon hindi natatapos. Meron bang relasyon na tinatapos, mga kapatid? Pag natapos siya, may problema. Pero ang relationship hindi yan natatapos, mga kapatid. Praise God. Kaya dapat, praise God, yung mga tao na madala po natin sa simbahan, alagaan po natin sila. Bakit? Yan ang calling natin sa Panginoon. Pag dinala natin sila sa church, hallelujah. Then the second time, dalhin pa rin natin sila. Pag hindi sila umaten, bisitahin mo kagad dahil alaga mo yan, anak mo yan, kailangan mo pakainin ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hanggang sa sila ay lumakas, lumago, amen, hallelujah, mag-mature at kaya na rin nila. Na kahit kaya na nila, nanay ka pa rin nila o tatay ka pa rin nila. Hallelujah, sa kanilang pananampalataya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Next is called to serve. We are called to serve. Maglingkod sa Panginoon. Every believer
is called to serve God and others. Hindi lang si Lord. Wala akong pakialam sa inyo, basta si Lord yung naglilingkod. Hindi. Ang pangunahing utos ng Panginoon, mga kapatid, doon sa 10 Commandments ay yung love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength. And then the second is, love your neighbor as yourself. Sabi mo sa katabi mo, mahal na kita. Utos ni Lord yun. Amen. Hallelujah. Then, tignan po natin to. In the book of Romans chapter 12, verse 4 to 5, for as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Paul compares the church to a human body where each part has a unique function but is essential for the whole. Huwag mong sabihin wala kang silbi. Huwag mong sabihin wala kang magagawa. Lahat ng bahagi ng katawan may silbi. Amen. Praise God. So this encourages us to embrace our unique abilities and value others for their contribution. Hindi lang po yung abilities natin, pati yung abilities ng iba, i-value natin sila. Amen. Hindi yung magaling ka na, papalitan mo na siya. I-value mo siya, mga kapatid. Kailangan siya, kailangan ka, kailangan ng bawat isa, mga kapatid, para mabuo, maging malakas ang body of Christ. Why? Dahil sa katawan po natin, kung isa dyan may problema, affected lahat. Amen. Kahit yung ano lang, itong may ingrown yan, mga kapatid, nako. Ang hirap nun, lalo na sa paa, kamakalakad. Amen? Affected. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hallelujah, na ikaw lang yung mahalaga. No! Lahat tayo, kahit yung mga tagawalis ng simbahan, napaka-importante sila sa church. Tagalinis ng CR. Amen? Hallelujah. Amen? Ano yung ministry natin sa simbahan na, pastor, maganda lang po ako. Ministry din yan. Hallelujah. Tingnan niyo, pag may mga magagandang babae sa simbahan, maraming mga bisitang lalaki. Talapakan natin ang Panginoon. Praise God. Kung ang lahat nagpa-function sa kanilang ministry sa church, magiging malakas ang church. That even the gates of hell cannot prevail against the church. Kung sama-sama, fitly together, hallelujah, amen, hallelujah. Kung sino man yung mahina, tulungan lumakas. Praise God. Dahil kapag ikaw nang hina rin, may tutulong din sa iyo. Hallelujah. Next, call to holiness. Call to holiness meaning we are called to live lives that reflect God's character. Amen. Set apart from sin. Iniiwalay tayo sa kasalanan and dedicated to God's purposes. Yan ang ibig sabihin ng holiness. Mapa-outward, but kailangan natin mas bigyan ng pansin yung sa loob. Why? Dahil yung whole call to holiness ay yung character, yung God's character ng ating Panginoon dapat mapasa atin. Ano ba yung character ni Lord? Tignan mo kung paano siya magpatawad. Yun yung character na kunin mo. Tignan mo kung paano siya magmahal, mga kapatid. Amen. Paano siya nagbigay. Yun ang ating tignan, maging pattern natin. Na huwag tayong maging madamot. Even God, hallelujah, binigay na niyang lahat sa atin. Meron ako narinig, mga kapatid, sa isang leader na sabi niya, yung hinihingi mong kayamanan, napakaliit na bagay yan. Why? Kung ang langit na ibigay na sa atin ng Panginoon, alin ang mas mahalaga? Hindi ba't yung langit?
Yung kayamanan, maliit na bagay lang yun. Kung nakayang ibigay ng Diyos yung langit sa iyo, yung kayamanan, kaya niyang ibigay yun. Hallelujah. So huwag ka na magkaroon ng reservation. Lord, i-reserve ko muna yung buhay ko, Panginoon. Ayoko muna maglingkod sa iyo ng buo, kunti lang, Lord. No! Ibigay mo lahat sa Panginoon, then, hallelujah, ang ating Panginoon, mas lalo kanyang pagpapalain. Hallelujah! Praise God! So we are called to set apart for God's purposes. Yes, amen. Bakit tayo tinawag na banal o kailangan magkaroon ng holiness? Because of yung purpose. Yes. Amen. Yung microphone na ito, mga kapatid, parehas lang din po itong microphone na ito sa gamit ng mga ibang may mga events. Kung ito'y gamit ng church, pero ito iba. Why? Pwede nating ituring na holy thing ito, mga kapatid. Yung upuan na ginagamit natin, parehas lang sa upuan sa mga ginagamit sa labas ng mundo. Pero bakit siya tinawag na banal? Kasi exclusive siya for God's purpose lang. God's use lang. Ganon din po sa atin. Tayo, mga kapatid, hallelujah, tao, pareho lang din tayo sa iba. Pero ang pagkakaiba po natin, set apart po tayo sa mundong ito. Why? Dahil tayo'y gagamitin ng Panginoon for His purpose. Yan yung holiness, mga kapatid, na kailangan po nating magkaroon ng tinatawag na pagkaunawa. Kaya tayo naging banal, it's not because na kung saan tayo po, hallelujah, ay banal talaga. Actually, makasalanan tayo lang. Pero bakit tayo naging banal? Dahil anak tayo ng Diyos. Hiniwalay ka ng Diyos, galing ka sa kadiliman, hiniwalay ka sa kaliwanagan. Hallelujah. Iyan po yung kabanalan na meron sa atin. Amen. Papasalamat ako sa inyong pastor. Kilalang kilala po sila rito. Pastor Raquel, Pastor Asuncion, na kung saan pagdating sa kabanalan. Wow. Amen. May paninindigan, bakit? Ang kiniplis, hindi tao, kundi si Lord. Hallelujah. Amen. Ang magbibigay ng reward, hindi tao, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Next is called to be faithful. Many of us are looking for a successful life. Business, marriage, relationship, career. Gusto natin lahat maging successful sa lahat ng bagay na yan. But our calling is not to be successful, but to be faithful. Huwag natin unahin yung mga bagay na yun. Pero kapag naging faithful ka sa Diyos, magiging successful ka. Yan ang matibay nating puhunan, mga kapatid. Katapatan. So, 38 years. Hallelujah. Tignan natin yung ibang mga simbahan, mga kapatid, hindi na nakarating sa 38. Wala pa nga sa 20 na, wala na eh. Pero ang puhunan ng bawat isa sa atin is your faithfulness. Ang nire-reward ni Lord, mga kapatid, is our faithfulness. Magkaiba po yung tinatawag na blessing sa tinatawag na grace. Yung grace, mga kapatid, kahit hindi ka karapat, dapat may biyaya ang Diyos sa iyo. Kahit nagkakasala ka, hallelujah, kahit tumalikod ka sa Panginoon, lumapit ka ulit sa Kanya, ang biyaya ng Diyos, ganun din sa pamilya. Kahit may suwail dyan, napapakain pa rin. Pero yung binibigyan ng reward, yung mga tapat, yung mga masunurin, hallelujah. Kung marami kang mga bagay na hinahangad sa Panginoon, ang pinakasusi sa lahat, maging faithful ka, hallelujah, sa lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 7, verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations, and those who love Him and keep His commands. Ang Diyos ay tapat.
Isa po yung tawag dito, yan yung character ng Diyos na hindi mo pwedeng ihiwalay sa Kanya. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, the glory of God's faithfulness is that no sin of ours has ever made Him unfaithful. Magkasala ka man, tapat pa rin siya. Hindi ka man tapat sa Kanya, faithful pa rin siya, mga kapatid. Hindi mo yun mababago. Kahit may mga krisis, hallelujah, dumaan yung pandemic, hindi nagbago ang katapatan ng Diyos. Naghihirap ang Pilipinas, may mga mataas ang inflation, napakahirap umahod. Kapatid, hindi yan ang magdi-define sa atin, hallelujah. Hanggat tapat ka sa Panginoon, merong kayamanan, may pagpapala, kahit sa gitna ng tinatawag na magulong panahon. Pandemic, mga kapatid, nag-survive na ang lahat. Because God is faithful. Stay faithful. If you're hurting, stay faithful. Pray and give thanks to God for the opportunity to grow. Ask Him to shed light. Ask Him for clarity. Sabi po ni Thomas Nelson, kahit hindi mo naiintindihan yung mga nangyayari, o kahit salungat sa mga inaasahan mo, sikapin po natin maging tapat sa Panginoon. God is more concerned about building our character rather than save ka sa iyong suffering. That's why God allows suffering, mga kapatid, dahil gusto niyang hubugin tayo ng ating Panginoon. Kasama yan sa faithfulness ng Diyos. Tinitiis niya yung makita ka na nahihirapan, dahil nahihirapan din siya, pero kailangan niya tiisin yun dahil mas gusto niya gumanda yung buhay mo. Kaya yung mga negative na mga bagay na nangyayari po sa atin, huwag natin siyang ituring na parang pasakit, pahirap sa atin, no? Stepping stone natin yan para mas maging mabuti yung kalagayan natin dahil may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Tinawag ka ng Panginoon hindi dahil sa basta lang, hindi dahil sa trip lang niya. Tinawag ka ng Panginoon dahil gusto kanyang dalhin sa mas magandang kalagayan. Gusto kanyang dalhin, hallelujah, sa tinatawag na mas malaking blessing. Amen. Value faithfulness, not results. Amen. Faithfulness is not based on good things. Hindi sa blessing. Na kapag mayroong pagpapaloy, tapat si Lord. Pag happy yung buhay, may good health, tapat si Lord, doon mo tinitignan yung faithfulness. No! Hallelujah. Kung tapat ka lang sa Diyos dahil marami kang pera, hindi yan totoong katapatan. Paano kung yung pera na wala? Sasabihin mo, hindi pala totoo yun. Mga kapatid, praise God, magtiwala po tayo sa Panginoon kahit anong mangyari. Huwag tayong kumapit sa blessing. Ang kapitan natin yung source ng blessing. Mawala man yung blessing, nagtitiwala pa rin tayo, Lord, alam ko meron kang magandang plano sa buhay ko. Meron ka mang pinagdadaanan sa buhay, alam mo may gagawin ng Diyos. Hallelujah. Most of the time, faithfulness is tested during trials, temptation, and hardship. Dahil hindi naman talaga mapapatunayan ng mga kapatid ang faithfulness sa mga magagandang mga bagay. Kaya nga binavalue po natin, mga kapatid, yung dapat tignan natin sa mag-asawa. Hindi yung mga good memories yung nagpapatibay sa kanila, kundi yung mga hardship na kanilang mga pinagdaanan. Napagdaanan na natin ito, makakaya natin ulit yan. Ganun din sa Panginoon. Kaya parang ang pangit tignan, marami na kayong pinagdaanan ni Lord, tapos bigla-bigla mo siyang iiwan. Sayang yung pinagsamahan. Meron kang karamdaman, pinagaling ka ni Lord. Kaya ka pa rin pagalingin ni Lord sa susunod.
Meron kang mabigat na problema, mga kapatid. Hallelujah. Sinamahan ka ng Panginoon. Masasamahan ka ng Panginoon sa mga susunod na pagdadaanan mo. Amen. Why? Because God is faithful. At ang tumawag sa atin ay faithful, mga kapatid. Praise God. Amen. Nasusubukan yung katapatan ng bawat isa during our sufferings. Merong isang tao, mga kapatid, na tumatakbo para mangumpisal kay Father. Itong barbero lang. Pagpasok doon sa kumpisalan, sabi po ng padre, kumpare, sige anak, ano yung ikukumpisal mo? Sumagot po yung pagkukumpisal, ang pangalan ay si Pedro. Labing sikat tong si Pedro na ito sa kulturan. Amen. Kung hindi si Juan, si Pedro. Sabi ni Pedro, Father, nakapatay po ako ng marami. Amen. Sabi ng pare, aba, malaking kasalanan yan, anak. Ilan ba napatay mo? Ang sabi ni Pedro, mahigit kumulang nasa 20 katao na. Sus Mariusip, sabi ni ng pare, ang dami noon. Bakit mo naman sila pinatay? Ang sabi ni Pedro, kasi po naniniwala sila sa Diyos, kaya po sila pinatay. Amen. Napalunok yung padre. Tapos sabi po ni Pedro, ikaw, Father, naniniwala ka ba sa Diyos? Nasubok yung pananampalataya ni Father. Ang sabi po ni Father, dati yun, anak. Ngayon, trip-trip na lang. Subukan yung faith. Tignan nyo yung mga tao na sinubukan. Kilala nyo ito? The martyrdom of Polycarp. Sino si Polycarp? In the year 156 AD, an 86-year-old man was brought before a Roman official and asked to renounce his atheism. Kinonsider siya as atheism kasi ayaw niyang sumamba doon sa emperor. At kailangan niyang i-renounce si Christ, mga kapatid. At ang katumbas po nito sa kanyang denial, mga kapatid, siya po ay papatayin, susunugin po siya. Amen. 3 times he was questioned. 3 times invited to renounce his atheism. But no renunciation of Christ would he make. Swear, sabi sa kanya, na I release, curse Christ, urged the Roman official, to which Polycarp replied. Ano yung reply ni Polycarp? Anong sabi niya? 86 years have I served Christ, nor has He ever done me any harm. How then could I blaspheme my King who saved me? We are called to be faithful hanggang kamatayan. Ang problema sa atin, dumating lang si Catherine. Sino yung bagyo? Christine? Alam niyo, yung ibang mga kapatid, pag umuulan talaga, nawawala paglinggo. Pag natapat ng linggo yung ulan, mas takot sa ulan. Amen! Praise God. Pero pagdating sa galaan, kahit bumabagyo, mga kapatid, kahit pinagbawalan ng nanay, tumatakas. Amen. Praise God. Maging faithful po tayo, mga kapatid. Kahit especially sa mga maliliit na bagay. Be faithful in little things. Amen. Yung maliliit na bagay na ginagawa mo sa church o kahit sa bahay mo, malaki ang impact nun sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Yung prayer life mo, yung journal mo, alam mo, nag-journal po ang mga kapatiran ko dito. Yung pag-aakay mo ng kaluluwa, yung every Sunday, yung presence mo na nandyan palagi, ang laki ng impact sa simbahan. Yes! Wala kang ibang may tutulong, matin ka ng church. Ang laki na magagawa mo, kapatid. Amen. Then nakakababa ng
Parang natatanggal yung ano, yung atmosphere, mga kapatid. Ang ganda kapag ang dami. Pag makita mong parang kukunti lang unang naapektuhan sa pastor. Amen. Pero pag lagi kang nandyan, marami kang mapapasaya. Dahil malungkot kung wala ka. At mayroong mas malulungkot, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Last, the response. Doon sa call ni Lord, how will you answer the call? Paano ka magre-response? Una sa lahat, recognize the call. Recognize that God's call requires a response. So we must not harden our hearts to His voice. Kahit tinawag ka na ng ating Panginoon, nandito ka na, matagal ka na mananampalataya, si Lord laging tumatawag sa iyo. Laging may calling ang ating Panginoon. Second is, surrender to His call. True discipleship involves surrendering our will to His. So how can you please God? Sino yung binibigyan natin ng lugod? And the question is, paano natin mapiplease ang Panginoon? It's in the Bible. But without faith, it is impossible to please Him. Mga kapatid, actually hindi naman mahirap pangitiin si Lord. Sa tao, ang hirap. I-please ang tao, napakahirap. Gumawa ka ng siyam, magkamali ka ng isa. Ang tao sa'yo, to-turn down ka na. Si Lord, magkamali ka ng siyam, na nung balik ka sa ikasampu, kakalimutan niya yung magawa mo. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Gaya ng sinabi ko po, hindi mahirap i-please si Lord. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, Sunday morning, paggising mo pa lang, nagpa-plancha ka pa lang ng damit mo, nangingitan na si Lord sa'yo. Amen. Humingiti na sa'yo. Naglalakad ka papunta ng church. Pagbukas mo ng pintuan, pumasok ka, ang saya ng Panginoon. Ganon siya kababaw, pangitiin. Bakit pinipilit natin ang iba, hinahanap pa natin iba na payag bigyan ng lugod, samantalang si Lord? Magtaas ka lang ng kamay mo, mag-worship ka, hindi si Lord sa'yo. Luluhod ka in your prayer, hallelujah. Hihingi ka ng tawad sa Panginoon, Lord, forgive me, ngingiti si Lord. Balikan natin, mga kapatid, yung prodigal son. Hindi ba't yung kanyang anak kinuha yung kanyang part ng mana? Tumalikod siya. Amen. Nagpakasasa siya sa kasalanan, inubos niya yung kanyang kayamanan, namuhay siya sa kasalanan, mga kapatid. Pero yung kanyang tatay, laging nag-aabang. Nung nagkaroon ng tinatawag na natauhan yung prodigal son, sabi niya, uuwi na ako, wala na akong makain, buti pa doon sa tatay ko. Nakaabang yung kanyang tatay, nakita pa lang niya sa malayo. Grabing saya ng tatay niya. Ang saya ng tatay niya, tinakbo niya kagad, mga kapatid, ni Yakap. Ganon kadaling i-please si Lord. Yes, amen. Hallelujah. Huwag ka nang maghanap pa ng please, mga kapatid. Sa oras na ito, sambahin natin ang Panginoon, mga kapatid. At ang ating Panginoon, malulugod, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang tayo maawit, awitin ulit natin yung worthy is your name. Ibigay natin lahat ng papuri sa Panginoon. Come on, church. Bigyan mo ng lugod si Lord, napakasimple. Worship Him galing sa puso. I-surrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Lord, here I am. And then ang Panginoon, napapangiti mo na siya.
Meron ka lang gagawin na isang bagay dito sa loob ng auditorium na ito, mga kapatid. Sisimulan mo pa lang. Iisipin mo pa lang kung gaano kabuti ang Diyos, and then you begin to worship God. Hallelujah. Ang saya ni Lord. The Lord inhabits the praises of His people. When you praise Him, napiplease si Lord. Pupuspusin ko yan. Yayakapin ko yan, yung umiiyak na yan, yung lumuhod na yan, humihingi ng tawa, yayakapin ko yan. Palalakasin ko yan. Hallelujah. Come on. Anything you need. Ano man yung pangangailangan mo ngayon. Come on. Hallelujah. Bigyan mo siya ng lungkot. Worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on. Come on. Yung pagtitiwala mo, yung faith mo, yung faithfulness mo, nagpapasaya sa Panginoon. Yung pagdalo mo sa church, nagpapasaya sa Panginoon. Yung pagpapagamit mo sa Kanya, nagpapasaya sa Panginoon. Yung pagdadala mo ng kaluluwa, nagpapasaya sa Panginoon. Yung pag-awit mo ng papuri, nagpapasaya sa Panginoon. Yung pagsamba mo, nagpapasaya sa Panginoon. Yung pagsambit mo ng hallelujah. Hallelujah. Yes, yes. Come on. Glory. God is good. God is faithful. Dapat alam mo kung sino yung bibigyan mo ng lugod. Walang iba kundi yung tumawag sa'yo, yung namatay para sa'yo. Hallelujah! 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 Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, you're worthy. Yes, you're worthy. Yes, you're worthy, Lord. Karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin. Dakila ka.
kung meron po tayong mga kaibigan, pangyari po na dali natin dito sa harapan. Pag-pray po natin, praise God. Kung may mga dalang kaibigan na first time lang po or second time na hindi pa po natin kasamahan sa ating bahay sambahan, pakidala po dito sa harapan. Sa lahat po naman nag-invite, sige po, ipag-pray po namin kayo. Mga kapatid, meron po ba kayo tayong mga kaibigan yan? Sige, dito, pakidala po sa harapan. Huwag po tayong mahiya. Sige po, ipag-pray po natin sila dito sa harapan. Praise God. Dito po tayo. Habang ang lahat ng kapatiran ay nakikiisa sa prayer. Hallelujah. Glory to Jesus. Sige po. Meron pa po ba tayo ibang kaibigan dyan? As we bow down our heads sa ating mga kaibigan, sabi nga po ng preacher natin, ito ay hindi isang pagkakataon o isang aksidente na kayo narito at hindi ang tao ang tumawag sa inyo kundi ang Panginoon. So, tinawagan ko po si Pastor Bong, si Pastor Ross, na Pastora Senior na ilihans ang ating mga kaibigan as Pastor Bong lead the prayer for our friends. Hallelujah. In Jesus. At tinawagan ko po yung mga elders natin sa church. Sige po, punta kayo dito sa harapan. Ilihans niyo po sila. Praise God. Baka meron pa tayong mga kaibigan dyan na nandiyan sa likod, pakidala po rin sa harapan. Pag-pray natin sila sa pagganito ay isang pagkakataon na makasama natin sila sa ganitong uri ng gawain. Baka mayroon pa po dun sa likod, dito kayo, Ma'am Camille, dito kayo, pag-pray namin kayo, Sir RJ, yung parent mo, si Celine, sige dito kayo. Yung mga pa natin dyan, mga senior natin dyan, tumulong po kayo dito, mag-pray dito kayo sa harapan din. Sa likod nila, sa likod nila. Sige po. Sarap, sige please. Ayan, pag-pray natin sila. Ito, mga tito. Okay. Dito kayo, mga members ng ating senior citizen team, dito po, pag-pray natin sila doon pa po sa dulo. Ayan. Pastor Manuel, Pastora Senior, Pastor Ross, sige po. Purihin ang Panginoon na kapatid. Sa mga kapatid nating narito sa harapan, sabi po ng ating mga ngaral, hindi mahirap pangitiin ang Diyos. At sa paglapit mo ngayon sa altar na ito, nakikita ka ng Panginoon. At ang buong langit ay nagagala habang ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay nakaupo sa trono. Nakangiti siya na nakatingin sa iyo ngayon. Wala po kayong dapat gawin kundi buksan ang inyong puso at hayaan niyo pong pumasok ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay niyo. Dahil matagal na po niya kayong hinihintay. At sa paglapit mo ngayong hapon sa kanyang harapan, nakangiti po ang Panginoon habang sa iyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Pwede po ba natin ituon ang ating mga kamay sa kanila? Praise the Lord. Let's pray for them. Let's have compassion for them. Let's have mercy on these souls. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoon, namin pong itinataas sa iyong harapan. Ang mga kapatid namin naririto, Panginoon, hallelujah. Hindi po namin, Panginoon, ang alam kung ano ang kanilang pangangailangan. Subalit ikaw, ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Maaring meron dito, Panginoong may kabigatan, maaring meron mabigat na problema, maaring meron dito, Lord, na may problema sa relasyon, maaring meron dito, Lord, hallelujah, na may karamdaman, Panginoon. Maaring meron dito, Panginoon, na naghahangad ng sariwang hipo, Panginoon, ng iyong presensya. Kaya dakilang Diyos, Panginoon, hallelujah, sa hapong ito, amin pong itinataas sa oras na ito ang mga kaluluwang ito, O Diyos, hallelujah. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga salita na amin pong narinig sa hapong ito, Panginoon. Lord, patuloy kayo, O Diyos, hallelujah, na kumilos, Panginoon, hindi lang sa aming mga mananampalataya, kundi, Panginoon, sa mga kapatid din namin ito na nasa harap
harapan ng altar. We ask, Lord Jesus, that your presence fill their hearts, O God. Hallelujah. Na ang kaligtasan din, Panginoon, ay maging bukas sa kanilang puso. Ang kaligtasan ay maging bukas sa kanilang buhay, Panginoon. At sa oras na ito, God, habang ikaw ay nakaupo sa iyong trono, Panginoon, nakikita niyo, Lord, hallelujah, ang pangangailangan ng mga kaluluwang ito. I pray, O God, let your hands touch them, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Sige kapatid, ibigay mo yung buhay sa ating Panginoon. Hindi mahirap i-please ang Diyos. Hindi mahirap pangitiin ang Panginoon. All you have to do is to give your life to Him. Surrender everything to Him. Ibigay mo ang lahat sa ating Panginoon. And He will touch you. He will bless your life. Hallelujah. He will bring salvation to you. He will bring salvation to your family. In the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwang ito, Diyos, na lumapit sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, na hindi huli ang lahat. Kundi, Panginoon, lagi, O Diyos, nagbibigay kayo ng pagkakataon sa bawat isa na makilala ka ng lubusan, Panginoon. And we believe, Lord Jesus, habang kami sama-samang nananalangin, as we unite in prayer, Lord God, in the name of Jesus, and by the authority of your word, hallelujah, kikilos kayo sa buhay ng bawat taong narinito, Panginoon, sa harapan ng altar. And as we lay our hands on them, touch them, Lord God, touch them with your presence, touch them with your spirit, in the name of Jesus. Hallelujah. We claim their souls, oh God. We claim their souls. Hallelujah. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa aming mga kaibigan ngayon, kayo po ay very much welcome sa Sunday 8 a.m. po ang church. Huwag po kayong mahiya.